Hindi mo talaga aakalain na gaganda nga ito mga mare from this to this. Napakaganda nga mga mare ng kinalabasan nga ng kwarto nga ni tatay. Pumunta pala kami dito mga mare sa Kapitangan dahil marami nga dito mabibili kaya ayan dumayo pa nga kami dito para makabili nga ng damit nga ni Gael. Lapit lang naman nga tayo dito kaya naglakad na nga lang din tayo mga mare. Kasama pala namin sila Inang, sila Paula, sila Kulot. Ang plano lang talaga kaya pumunta kami dito para bilihan nga si Gael pero parang hindi nga ayun ang natupad na plano. Paano ba naman nakita ko may damit na mura kaya bumili nga rin ako ng para sa akin. Sila Paula nga mga mare ayaw pang maniniwala kaya binigay na nga lang kay Joseph pero ayun magpaparty-party nga sila dyan. Salamat nga po pala sa lahat na nagpa-picture nga sa amin dito at eto nga sinubukan nga namin etong dried pusit. Ang sarap niya nga mga mare kaya nga lang medyo makunat pero totoong masarap nga siya kasi hindi maalat. Sarap pa nga ng sausawan niya mga mare. Ngayon lang din talaga ako makakatikim nga nito. Hindi na dapat kami bibili nga ng damit ni Gael kasi nga nalampasan na namin pero hindi nga ako mapakali kaya ayan bumili nga ako ng para sa kanya. Paano ba naman kasi talagang pumuputok na nga mga mare ang kanyang mga damit. Isang taon pa nga lang si Gael mga mare pero medyo may kalakihan nga itong batang ito. Kinaumagahan naman nga pumunta pala dito sila Tita Bibian mga mare sa kabila at kasama nga sila mama para kumuha nga ng kamatis kasi pumunta rin sila sa Kapitangan. Nga marami sa inyo mga mare nang hihingi ng update kaya pinadala ko nga kila tatay etong cellphone para mabidyohan etong kabila. Sabi ko naman sa inyo sa sobrang abala natin mga mare wala na rin talaga ang oras pumunta pa nga dito. Pero syempre okay na okay yung lupa natin dito mga mare at napakarami rin talaga ditong pananim tulad yan may kamatis at papaya rin. At eto nga mga mare napakadami nga nilang kunakuha at isang timba na nga rin ito at nagtulungan na si tatay sa kasi mama. Si ate Jubilee naman nga kumuha na nga rin dito mga mare ng malunggay. Dito pala kasi marami ang malunggay. Sabi ko nga kay Ran kailangan niya magtanim yan mga mare sa kapila. Ano na rin pala tayo mga mare saging dito kaya kinuha na nga rin ni tatay at eto nga si Chuchay na hinahanap nyo. Bale, nagpalagay na o nagpa-inject na kami dyan mga mare ng similya. Hindi ko lang alam kung kailan siya mabubuntis. Kung nga sana mga mare magdagdag nga dyan ng mga manok para pangbenta nga yung itlog mga mare, yung talagang pang farm. O siya, eto dahil nga wala naman nga akong gagawin kaya maglilinis na nga lang ako dito kaya ayan pinagtatanggal ko na nga ito mga mare kuna nga ni Gael. Kuna ba to? Nakalimutan ko mga mare ang tawag dito pero ayan nga tinawag ko pa nga si mama kasi akala ko alam ni mama kung paano tupiin. Dahil may pagkakataon kasi pag nainip si mama papasok na nga lang kami na maayos na nga yung kwarto nga namin. Napakarami ko nga hindi pa nasusuot ditong damit mga mare kaya ayun may pasukat-sukat pa talaga ako dyang nalalaman. Napakahilig ko sa ganitong mga maring damit. Ayan tingnan nyo naman nga. Kasyang-kasya pa naman nga kaya sabi ko itatabi ko nga to mga mare para kapag may mga meeting ganyan o diba parang boss ako dyan. Alala ko tuloy yung tinatanong ako dati kung anong pangarap ko. Sabi ko palagi ay gusto ko maging businesswoman. Isa talaga sa pinangarap ko magkaroon ng negosyo mga mare. Kasi mga mare magsuot yung pang CEO. Alam niyo yung nagbabasa ka ng Wattpad tapos boss ka yung mga ganong atake. Pero syempre ngayon dakilang online seller nga tayo mga mare at masaya naman nga ako dun. Gael nga habang naglilinis ako dito ay nandito tapos na nagutom kaya pinatiplahan ko na nga rin ng gatas at ay nagpalit na nga rin ako mga mare ng kobre. Matagal-tagal ko na nga rin tong hindi nagagawa mga mare sa sobrang abala ko nga sa eskwelahan at sa Mare Glow. Naalala ko kasi nung buntis ako ay talagang mga mareng halos lagi ako nagpapalit ng bedsheet. Tapos ang libangan ko nung buntis ako ay talagang paglilinis nga napakasipag ko nung buntis ako. Ewan ko ba kung bakit nawala yun. Kung sa bagay kasi nung buntis ako nasa bahay lang ako maghapon. Hindi naman ako pumapasok sa eskwelahan. Walang Mare Glow. Ngayon mga mare ay talagang pinagsasabay-sabay nga natin ang lahat. Pero ayun mga mare na isingit ko rin naman nga ngayon. Tinulungan na rin pala ako ni mama dito magkapit nga mga mare ng punda. Tara naman nga nagtanghalian na nga sila dito sa kabila. Dito na nga rin ako na nanghalian dito naman sa kabila para nga sa ganun di na nga ako pupunta dito. May mga kusina naman nga ang bawat bahay kaya may kanya-kanya nga kaming luto. At eto nga mga mare ang kanilang ulam ginisa nga na repolyo. Kung sakto nga ngayon mga mare nakalimutan ko lang magmunggo. Ako nga dito na kumain pagkatapos nung nakita ko nga itong si Gael mga mare nakatulog na nga dito kalalaro. Nina kasi naglalaro-laro nga lang siya dyan sa may gilid tapos nung nakita ko abay tulo na nga ang laway. Hindi kasi siya mahirap patulugin mga mare basta antok na yan ay talaga namang matutulog na yan. At eto nga mga mare yung kwarto nga nila Kuya Mark dito nung nakaraan. Mga namin tong linisan ngayon mga mare para pagandahin para nga dito nga matutulog nga si tatay. Kaya naman nga itong si Ran pinaglalabas na nga yung mga kailangang ilabas at yung iba naman ilalagay nga sa kabila yung mga gamit niya nga dito. At ito nga si Gael nung makita yung tatay na lalabas ay sumunod agad. Nakakatakot nga sa bata na to mga mare basta may umalis ay talagang nakasunod nga siya sa may hagdan. Kaninang umaga nga akala ko tulog pa siya yung pala mga mare nakalabas na nga siya dito sa kanyang higaan ay natakot naman ako baka mahulog na naman. Pero buti na nga lang mga mare
matatakunti na siya kaya ayun hindi na siya mga mare basta-basta bumababa o nahulog ng bigla. Kaya maya nga lang mga mare, ayan bumaba na nga rin dito at tatanungin nyo kung bakit maraming sampay dahil nga kalalaba nga lang yan. Pagkatapos pala ilabas mga mare mga kalat, syempre ay nagwalis-walis muna nga tayo dyan para nga syempre bago tayo magdikit ng mga sticker ganyan. Kasi ang plano talaga namin dito ni Ran ay pagandahin nga to mga mare para nga kay tatay para meron nga siyang sariling space. Una kasi ayaw niya dito matulog mga mare kasi malamig dahil may aircon nga. Pero ngayon kasi na solo niya na to kahit hindi siya mag-aircon mag-electric fan ay pwede nga yun mga mare at eto nga sige nakikiharot nga rin dito. Meron pa pala tayo mga mare ditong natirang wallpaper kaya naman nga nilagay na nga ni Ran at kung hindi naman nga magkasya ay sa susunod ay bibili na nga ulit tayo. Hindi pa nga siya talaga tapos pero ang ganda niya na nga mga mare ngayon. Ngayong hindi pa nga natin nalalagyan mga mare, malayong malayo sa nalagyan na talagang naging mas maaliwalas nga siyang tingnan. At eto nga sige ayan naglalaro nga dito ng binili nga namin kagabi kasi hindi naman siya nakasama. Sa pagkakaalam ko nga itong wallpaper na to wala pa nga tong 100 mga mare pero ang ganda nga ng kinalabasan at eto yung natira pa nga natin sa kubo. Lagyan na nga rin mga mare para magmukha nga tong poste. Tang sabi ko nga total may hindi kami ginagamit ditong TV mga mare, ilagay na nga lang din dito para kapag gusto nga ni tatay magbudots ay pwedeng pwede. Wala nga namin lokohin si tatay na dito namin ilalagay mga mare yung TV para kapag natutulog siya or nahiga siya dyan ay talagang kita niya agad yung palabas. Pero syempre joke-joke lang yun mga mare, dito natin yan ilalagay banda nga sa may parang poste na to at eto nga mga mare yung kinalabasan, ang ganda talaga. Napakaganda nga nito mga mare kung wala ka pang budget at kung gusto nyo rin ilalagay ko mga mare sa link dyan. Lord maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare, paano ba yun bukas na lang ulit?